Praise the Lord at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise God. Tayo po ay magbabasa mula sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, 1 hanggang 9. At ito po ang sinasabi mula kay Pedro, apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. 3. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. 6. Ito'y dapat nating ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. 8. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, Lazarus, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Papuri sa Panginoon. Ama, salamat po sa butihan mo sa aming buhay. Malapit kami na mayroong salamat sa araw na ito. O Lord, ito po ay araw na ginawa mo upang kami po ay magsalamat, magpuri sa inyo at kapahingahan ang aming mga kaluluwa, Panginoon, aming mga kaisipan at aming itong binibigay sa iyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang aming pagtataas sa iyong pangalan o sa aming pag-awit, Panginoon, at tunay po, ikaw lamang ang matanghal sa aming kaligtaan. Sapagkat ikaw lamang karapat-dapat sa Panginoon na sambahin at papurihan ng aming mga buhay. Lord, binabalik namin sa iyo, even as we start, Lord, our evening service. Lord, I pray, dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay makagawa ng naayon sa iyong kalooban na magpuri sa iyong pangalan na dakila po, Panginoon. So ay iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever
You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son, in the love of
Now, bigay po natin ng time. Walang iba po ang ating kasama dito sa church, Pastor Ramon Rizal. Amen. Palapakan po natin si Lord. Salamat po, Pastor. So isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayan. Patuloy ang kasaganang biyaya ng Diyos sa ating buhay hanggang sa sandaling ito upang siya ay magbigyan natin ng kataas-taasang papuri at pasasalamat. Amen. Sapagkat ang araw nito ay kanyang ginawa upang tayo patuloy na magkaroon ng pagkilala sa Kanya, pagdakila at pagpupuri. Amen. Ang aking pong title sa gabi nito ay kapahayagan ng kaligtasan ng tao. At alam natin, nabasa ni Pastora ang ating text mula sa Aklat ni Pedro, chapter 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9. Naihayag ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng Diyos. Ibig po sabihin ng nahayag, walang lihim sa harapan ng Diyos. Amen po. Lalong-lalo na po sa ating buhay, Kristiyano, bilang mananampalataya sa Panginoon, isa pong napakahalaga sa ating buhay, integridad. Walang nakakita sa ating leader at gumagawa tayo ng anong bagay. Hindi po dapat gawin yun. Amen? Sapagkat ang Diyos ang nakakita sa atin. Pagkat ang tao ay hindi tumalima ng ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, isa sa mga sanhi na hindi pagtalima ng tao ay isa sa mga utos ng Diyos mula sa kanyang 10 utos na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Na sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 5a na huwag yuyukuran ito o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, ibig po sabihin seloso. Sapagkat ang tao sa kanilang karunungan, sa kanilang idea ay yung mga batong yan, yung mga kahoy na yan, inukit. Ano po? Gumawa ng kamay, gumawa ng paa, formang mata. May mata nga pero hindi makakita. May tenga pero hindi makarinig. Hindi lamang po yung pagsamba natin at paglilingkod sa Diyos-Diyosan, sa mga kahoy at bato, ang Diyos-Diyosan. Kundi minsan po yung salapi. Nagiging Diyos po natin sa ating buhay. Ano po? Alalahanin natin, ito ay isang utos ni Pablo mula sa salita ng Diyos na huwag ibigin ng salapi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Amen po. Kaya minsan, naiwanan natin ang paglilingkod sa Diyos, nakapokus tayo sa pera. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong isipan. Doon po tayo matutuon ng ating buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Na huwag yuyukuan ito o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. At iba pang mga ginawa ng tao na naging sanhi ng patuloy na pagkahiwalay sa banal na kalahatian ng Diyos. Tulad na nakasulat sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Sinasabi rin sa Romans na walang matuwid na tao. Amen? Kasi sabi ko kanina, ito ay hayag sa harapan ng Diyos. Hindi nagkaroon ng kaluguran ng Diyos sa kasalanan ng tao sapagkat ang Diyos natin ay banal. Amen? At ang tao ay makasalanan. Hindi nagkaroon ng kaluguran ng Diyos sa kasalanan ng tao. Ngunit hindi nakalimutan ng Diyos ang isa sa kanyang katangian, walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya ang Diyos, ayon sa sulat ni Juan,
Sa 1 John chapter 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ang isa sa napakagandang katangian ng Diyos. Kaya ang Diyos pagdating sa kaligtasan, hindi siya nagtatangi ng tao. Amen po ba? Dumating ang si Jesus dito upang hindi ihukom ang tao, kundi ang bawat isa ay maligtas. At sa 1 John chapter 4 verse 10, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan. Kaya sinasabi sa John chapter 3 verse 16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Amen? Tingnan niyo mga kapatid. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, sabi ni Juan, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po makikita natin sa huling pakikinig natin sa salita ng Diyos, makikita na yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay naligtas. Okay, so sa verses 1 and 2, ang pangako ng Diyos sa mananampalataya, unang-una, sa verses 1 and 2 ng ating text, sabi dyan po, buhay na pag-asa. Ipinagaloob ng Diyos ang pag-asang ito doon sa mga taong isinuko ang buhay at ang naging magandang resulta nito ay siya ay muling ipinanganak sa Espiritu. Isa sa magandang halimbawa nito ay tungkol sa kapanganakang muli ay mababasa natin tungkol sa isang Pariseo, walang iba kundi si Nicodemus. Isa siyang kilala sa lipunan sa panahon na yon. Isang matalinong tao at maimpluwensya. Ngunit nakita niya sa kanyang buhay na may kulang sa kanyang puso. Ngayon po, katulad ng sinasabi ko kaninang umaga, ang puso natin ay parang vacuum. Ang vacuum po, pag ginamit nyo sa flooring, walang laman yan, pag inon mo, makuha lahat ang dumi. Kaya po, sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoong Hesus ay patuloy na kumakatok sa puso ng tao. Gusto niya pumasok doon sa puwang ng puso na yon upang ang tao ay mapunan ng tunay na kagalakan sa Diyos at pag-asa sa Panginoon. Kumakatok siya. Amen? Revelation chapter 20. Ngayon, ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakapasanin niya at sila'y kasama ko. Thank you, Brother Ken. Buti ba ang Diyos? Gusto niya tayo makasama. Gusto niya tayo makaisa. May fellowship po. Gusto niya tayo makapanig ng ating Panginoon. Sa isang matalino at ma-influensyang tao, ngunit nakita niya sa kanyang buhay na may kulang sa kanyang puso, yung po si Nicodemus. At may isang gabi na siya ay lumapit kay Jesus. Muli po, napakaganda ng preaching ni Pastora noong nakaraang mga pangalawang linggo. Ang tao po, pag siya'y nabibigat ang lubha, amen? Hallelujah! Hindi na po lalapit kung saan-saan. Tayo po ay lumapit kay Jesus. Ano po ang sinasabi doon? Pag tayo lumapit kay Jesus, mga kapatid, yung ating kaluluwang ito na pagod na, pagal na, bigat na sa problema, papapahingan tayo ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah, napakaganda po. Kaya itong si Nicodemus, ganun po naranasan sa kanyang buhay. Patalino siya pero parang may kulang sa buhay. At siya ay lumapit kay Jesus. At isang makapangyarihang utos ang sinilita ni Jesus sa kanya nagsasabi, nararapat na ipanganak kang muli. Amen? You must be born again. Lahat tayo na born again dito. Amen ba? John chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo,
maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Amen? Yung sinasabi natin sa John chapter 3, salita ng Panginoon, katotohanan. Pag nabasa po natin ang salita ng Panginoon na inulit na ng 2 beses, ang ibig po sabihin nito, iintindihin mo buti, uunawain mo kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at espiritu. Nais ng Diyos na itong salita niya ay maunawaan natin, manamnam natin. Amen po? Hallelujah! Sabi sa John chapter 3 verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemus, tinan niyo po ang sabi ni Nicodemus, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang pangalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak na muli? Ito po ay isang filosofong sagot. Kaya minsan po tayo nag-share ng Word of God. Amen ba? Marami tayong na-enkwentro na ganito. Bakit ang Diyos, kung may Diyos, ay bakit may kaguluhan, bakit may karamdaman? Hindi nila kasi naunawaan. Ano po? Tayo dala-dala natin ang mabuting balita. Kaya ang Bible, ang salita ng Diyos, mabuting balita. Amen? At nakikita natin, mga balita ngayon, magkabila-kabila, lindol, bagyo. Amen po? Yung mga bayan na hindi binabaha, ngayon binabaha. Katakot-takot na sakit. Pero salamat sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Meron tayo Jesus sa ating buhay. Sa John chapter 3 verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng tunay na pag-asa. Ngunit kung ang mga tao ay nakatuon lamang sa mga bagay sa sanglibutan, ang mga bagay nito ay walang saysay kung ang pag-uusapan ay pag-asa. Mga kapatid, isa lamang po ang makapagbigay sa atin ng pag-asa sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos na ating sinasamba na siya ay buhay. Amen po ba? Siya ang Jesus at magpakailanman. Mababasa po natin ito sa Psalm 39 verse 7. Sabi po ni David, at ngayon Panginoon, ano pa ang aking hinihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Hallelujah. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya ng salita ng Diyos, tayo ay magpakayaman sa langit, hindi dito. Ano po ba? Kung may kayamanan mo, dito mo iniipon. Kung ang kayamanan mo, dito ay iniipon, nandiyan ang kalawang, nandiyan ang tanga. Amen ba? Nandiyan ang magnanakaw. Ngunit kung tayo ay nagpapayaman doon sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may Hesukristo sa ating puso. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hanggang saan po ang ipinagaloob sa atin o pangako ng Diyos sa pag-asa ito? Hanggang dito lang ba po? Hindi po. Ang pera, kahit anong dami, naubos siya. Naubos siya. Kahit anong dami ng kayamanan na, maubos siya. Ngunit ang pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos, nandito si Kristo, ay hanggang magpawalang hanggan. Amen. Hallelujah. At saka po, yung isa pa pong napakaganda sa Titus 2:13, ito po gusto ko. Wala na po tayong pag-asa, kundi yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Titus chapter 2 verse 13. Diyan po yung blessed hope natin. Hallelujah. Pag nakikita ko itong sinasabi ni Pastor at pinaplas, blessed na blessed ako sa Titus chapter 2 verse 13. Amen po ba? Yung po ang hinihintay natin. Doon po tayo nakatira, doon tayo tutungo. Hindi po tayo dito. Amen? Dumadaan lang tayo dito. Ang ating pong tunay na tirahan ay doon sa langit. Kaya ang blessed hope na hinihintay natin ay walang iba, kundi ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Dadating si Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Woo! Praise God. Hanggang walang hanggan ang pag-asa natin. Colossians chapter 1 verse 5. Dahil sa pag-asa,
Dahil sa pag-asa na natatanaw para sa inyo sa langit, nung una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan at ng Ebanghelyo. Sa verses 6 to 7 po, sa ating verse. Unang-una, ang pangako ng Panginoon ay pag-asa sa mananampalataya. Ang pangalawa po ay kagalakan pagdating ng pagsubok. Pag meron po tayong Diyos, meron po tayong Kristo, kahit tayo po ay dumating sa pagsubok na ito, nagagalak tayo. Tayo po ay may kagalakan. Amen? Hindi tayo nagmumukhang kakaawa-awa. Di kaila sa atin mga kapatid na ang bawat isa ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Isa po sa aking halimbawa na ibibigay sa inyo ay tungkol po sa lalaking si Job. Pagsubok kay Job. Siya po ay nakaranas ng katakot-takot matinding pagsubok. Ngunit ano ba ang pagkatao ni Job? Bakit siya nakaranas ng matinding pagsubok? Siya ba ay salbahe? Tingnan natin po sa Job chapter 1, verse 1. Ito po ang klaseng buhay ni Job. Siya po ay sakdal at matuwid. Natatakot sa Diyos. Humihiwalay siya sa kasamaan. Mabuti po si Job. Amen? Pero pagdating ng mga verses na dumating nito na po ang puntos. Ang kanyang mga lahat ng hayop na alaga ay namatay. Ang kanyang mga kasambahay ay namatay. Ang matindi po nito, pati yung kanyang mga anak ay namatay. Kaya kung makikita nyo, mababasa nyo ang Job, katakot-takot na iya, katakot-takot na ayuno ginawa ni Job. Mga kapatid, minsan dumaranas tayo ng ganito. Isa pa po sa hindi magandang pangyayari kay Job, sa chapter 2 ng Job, mababasa po natin, siya po ay nagkaroon po ng bukol. Napakasakit ng bukol na ito. Amen po. Hindi ka na makakagalaw, hindi ka na makakahiga. Hindi ka makakapagtrabaho. Dahil sa bukol na ito. Sa chapter 2, verse 9, ito po ang isa pang matindi. Yung kanyang asawa. Sabi ng asawa ni Job, chapter 2 ng Job, verse 9, nung magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka ba sa iyong pagtatapat? Ibig sabihin, patuloy ka ba maglilingkod sa Diyos na iyong sinasamba? Na iyong pinaglilingkuran? Ito po ang sinasabi niya pa. Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Yung salitang mamatay ka dito po, ito isang curse. Isang sumpa, hindi po maganda. Kaya po minsan narinig natin sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, oy, lumayas ka. Gumabang ka na parang ahas. Hindi po maganda yun. Amen? Makikita po natin na anuman ang narinig ni Job sa kanyang asawa, anumang sakit ng kanyang katawan dahil sa bukol, anumang hinagpis ang kanyang ginawa dahil nawalan siya ng kayamanan sapagkat si Job ay isang mayaman na tao, siya po ay patuloy na nagtapat sa Diyos. Siya po ay patuloy na nagtapat sa Panginoon. Mga kapatid, tutusin lang, wala sa kalingkingan natin na naging pagsubok ni Job. Wala po. Ngayon po, ang katapatan ba ni Job ay may bunga? Nagbunga po. Sa Job chapter 42 verse 12, ito po. Ang Panginoon ang huling wakas ni Job ay higit. Ang Panginoon ang nagkaloob sa higit sa kanyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae.
Siya naman ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen? Dito niyo siya sabi sa 42 verse 12. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na hindi kaysa sa kanyang pasimula. Pinagpala po. Amen? Meron po tayong Diyos na pagpapala. Amen po. Kaya po kung tayo ng pagsubok, dito po sa ating text, sa chapter 1 ng 1 Peter, hindi ito magtatagal. Amen? Sabi ni Pedro, sandaling panahon lamang ito, mga kapatid. Kaya muli sinasabi na ng pastor at pastora, ang bagyo hindi naman malagi ng 1 buwan, ng 1 taon. Amen po? Lilitaw at lilitaw din ang araw. Ganun po ang ating Diyos. Nire-restore ng Diyos ang nawala sa atin. Amen? Kaya sinasabi sa John chapter 10 verse 10, ang dyablo ay dumating dito upang nakawin, patayin, sirain ang ating buhay. Ngunit dumating si Jesus dito, mga kapatid, na siya ating Panginoon tagapagligtas ng buhay. Siyang nagbibigay sa atin ng kasisiya at ganap na buhay. Amen! Looking unto Jesus, wala na po. Lagi lamang tayo kay Jesus, the author and finisher of our faith, ang nagsimula at nagsagda ng ating pananampalataya. Kaya itong ating buhay na ito, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ang ating buhay na ito. Amen po. The just shall live by faith. Ganun eh. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko, sabi ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang Diyos po ang source ng pag-asa ng tao. Bakit po tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay? Upang subukin ang ating pananampalataya. Sabi po sa verse 7 yan. Upang subukin ang ating pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. Amen. Yung salita pong kapanatagan dito, ibig po sabihin dito, hindi ka nag-iisip ng dalawang isip. Amen po ba? Amen? Hindi ka nag-aalindangan. Yan. Pag sinabi ng Bible, at sinabi ni Jesus, ang sakit mo ay gumaling na sa pamamagitan ng latay sa krus ng Kalbaryo. Inako na lahat ng karamdaman at sakit. Tayo po ay pinagaling na. Ikaw ay pinagaling na. Amen po. Ganun po ang katatagan. Hindi ka nagdadalawang isip. Yun po ang faith. Amen? Katulad po nito. Tayo po ay nakadindi na kami nito. Praise the Lord. Kayo ba nung nag-pledge ng 5,000, meron kayong cash? Sabihin sa akin. Pledge po yun. Wala kayong cash dito sa kamay. Pero praise the Lord. Nakabili tayo ng organ. Kanino galing yun? Wala kang cash. Nag-pledge ka lang sa Diyos. Oh. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun po. Hallelujah. Pakabuti ba ng Diyos? Okay. Tayo po ay nasusubok sa pamagitan ng apoy. Hinilimbawa ni Pedro dito, yung ginto. Ang ginto po ay isa sa pinakamalagang elemento ng bato dito sa lupa. Ang ginto po ay susubukan upang maging dalisay na ginto yan, papasok sa apoy. Amen po? Kaya pag tulay na ginto, pag binuhat mo yan, hindi naman diretso yan eh. Nagbibend yan eh. Yun ang tunay na ginto. Ayun po, sabi dito, ang mga Kristiyano, ang mananampalataya, ay dumadaan din sa pagsubok sa pamagitan ng apoy. Ano po itong mga apoy na dinaranas natin? Apoy ng kawalan. Apoy ng kahirapan.
Amen po dyan? Apoy ng kaguluhan sa pamilya. Ngunit praise the Lord. Sabi ng Bible, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Bakit po? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen ba? Kasama natin ang Diyos. 24/7. 365 days. Amen. Hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan. Sabi ng Diyos sa Hebrews 13 verse 5. Kayo po, sinasabi sa verse 7, ang tagumpay sa ating pagsubok, yun po tayo sinusubok ng Panginoon. Para po saan to? Para po sa ating kabutihan? Sa verse 7 po, nakalagay dito, para sa ikapupuri ng Diyos, para sa kailuluhati ng Diyos, at para sa ikarangal sa pagpapahayag ni Yesu Cristo. Pinapagtibay po tayo. Amen? Amen ba dyan? Pinapagtibay tayo para sa ikapupuri, para sa ikakalulhati, ikararangal sa pagpapahayag ng ating Panginoong Yesu Cristo. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Last verse po. Verses 8 to 9 ng ating text. Sabi po dito, sa verse 8, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo nakita, ibig sabihin ng ating Diyos, gayon may inyong sinasampalatayanan. Ibig po sabihin dito, ang pag-ibig ay namumutawi sa ating buhay. Ang pag-asa ang namumutawi sa ating buhay sapagkat si Jesus ang naghahari sa atin. Huling verse po, verse 9, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Wala nang ibinigay ang Diyos sa ilalim ng langit na pawang ikakaligtas ng tao, kundi sa pamagitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Muli, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tayo po ay kasama ng Diyos. Maraming pagsubok. Pero po, ang katulong natin, nagbasa natin kanina, narinig natin kanina, walang iba kundi ang ating Diyos. In conclusion po, tayo po ay huwag hiwalay sa Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po? At siya lamang ang tanging makapagpapahinga, pagbibigay ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong biyaya sa aming buhay. Para po, Panginoon o Lord God, ang pagsubok sa aming buhay, para sa ikapupuri, ikaraluluwalhati, at ikararangal mo, Panginoon Jesus, sa aming buhay o Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami tunay na pinababayaan, hindi mo kami, Panginoon, iniiwan. Bagkus, Panginoon o Lord God, ikaw ang kasama namin. Sa lahat, Panginoon o Lord God, ng panahon, sa lahat ng aming aspeto ng buhay, at kami, o Diyos, ay mahigit pa sa mapagtagumpay. Ito po ang aking dalangin pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.